Hello mga B! Kakauwi ko lang from work and attempt kong gumawa ng focaccia. Sana hindi siya maging palpak. So ayan, I measured 2 cups of flour, isang kurot ng asin, konting yeast at 1 cup ng tubig. Then mix hanggang sa mangalay ang balikat. Nilipat ko siya sa isang malaking bowl na may coconut oil kasi wala akong olive oil at the moment. Nilagay ko sa ref for 24 hours tapos kinabukasan, stretch and fold na. Bakit kailangan gawin to? Aba malay ko. Yun ang sabi sa video kung marami kang tanong doon ka sa far away. After all that, nilipat ko sa pan na may parchment paper. Dapat daw i-rest ito ng 3 oras. Stressed yarn? Ewan ko sa tinapay na to, ang daming arte. After 3 hours, nagdoble na yung dough. Kita mo, rest lang pala ang kailangan para muling mabuhayan. Pahinga pala ang dapat gawin kapag stressed. Akala ko kasi magreklamo o magwala. Oh my golly, it's so satisfying. Oras na para bigyan siya ng dimple. Grabe ang satisfying nito. Nakakatuwa na nakakadiri at the same time. I swear, I can do this all day. Para akong nagpapop ng bubble wrap. Apo, nagado bubbles nun kararye. Dapat daw kasi ay matanggal yung extra air bubbles para may dimple and grooves. Kasi dito papasok yung oil, salt at herbs para mas flavorful. Rosemary. Mary Rose. Rock salt para sa lasa, at dagdag electrolytes na rin para hindi ka magka-cramps habang ngumunguya. And dollops of this basil and cilantro. Leftover chimichurri? Sayang naman kung hindi natin gagamitin. Naglagay lang ako ng konti, then niluto ko na yung tinapay sa 150 degrees for 25 minutes. After that, binaliktad ko lang siya para toasted din yung ibabaw. Grabe, amoy panaderya na dito sa bahay. Pina-taste test ko lang ito kay mama kasi sure akong mababa ang expectations niya sa mga niluluto ko. Hindi kami sanay sa ganitong bread pero approved daw. Makikita mo sa imagine mo, wow, bigla kang sumakses Makikita mo na si Jesus at si Espiritu Santo. Yun lang.